mayamang kasaysayan ng musikang Pilipino, ilang pangalan ang nag-iwan ng hindi mabuburang marka na sumasaklaw hindi lamang sa larangan ng pag-awit, kundi maging sa teatro, pelikula, at advokasya para sa sining. Isa sa mga natatanging pangalang ito ay si Celeste Legazpi, isang ikonikong mga awit at aktres na ang tinig at impluensya ay humubog sa isang mahalagang yugto ng original Filipino music, OPM. Mula sa kanyang pagsikat noong dekada 70 hanggang sa kanyang patuloy na ambag sa sining, ang kanyang buhay at karera ay salamin ng dedikasyon, talento, at malalim na pagmamahal sa kulturang Pilipino. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang isang simpleng kwento ng tagumpay. Ito ay isang masalimuot na salaysay ng paghubog sa isang artista sa gitna ng isang pamilyang may malalim na ugat sa sining. Ang kanyang pag-angat bilang isang soloista sa panahon ng ginintuang taon ng OPM at ang kanyang pagiging isang haligi sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga kapwa niya alagad ng sining. Mga unang taon at pagsibol ng sining sa tahanan, isinilang sa isang pamilyang nababalot sa sining. Ang landas ni Celeste Legazpi ay tila nakaguhit na mula pa sa kanyang kamusmusan. Ang kanyang ama, ang pambansang alagad ng sining para sa visual arts na si Cesar Legazpi, ay isang haligi ng modernismo sa sining ng Pilipinas. Sa kanilang tahanan, ang sining ay hindi lamang isang palamuti, kundi isang pang-araw-araw na pamumuhay. Gayunpaman, ang pagiging malikhain ng kanyang ama ay may kaakibat na isang natatanging hamon. Siya ay colorblind. Sa murang edad, naging mahalagang bahagi si Celeste sa prosesong artistiko ng kanyang ama. Ayon sa kanyang mga salaysay, siya ang nagsilbing mga mata ng kanyang ama sa mundo ng mga kulay. Madalas siyang inuutusan na tukuyin ang mga eksaktong kulay mula sa mga larawan sa magasin na siyang ginagamit na gabay ng kanyang ama. Sa pamamagitan ng tulong ni Celeste, nakabuo si Cesar Legazpi ng isang sistema, isang personal na kodigo ng mga numero at simbolo na katumbas ng bawat kulay upang malampasan ang kanyang limitasyon at maipagpatuloy ang kanyang pagpipinta. Ang karanasang ito ay hindi lamang isang simpleng pagtulong sa magulang. Ito ay isang maagang pagsasanay sa disiplina, atensyon sa detalye, at malalim na pag-unawa sa proseso ng paglikha. Dito nahubog ang kanyang pagpapahalaga sa sining bilang isang gawaing nangangailangan ng tiyaga at talino. Habang lumalaki, ang kanyang hilig ay napunta sa musika. Nagsimula siya sa mga mumunting pagtatanghal kung saan ang kanyang talento ay unti-unting nahasa. Isa sa kanyang mga naunang karanasan bilang propesyonal na mga awit ay ang pagtanggap ng bayad na 25 piso, 25 piso, para sa bawat pagtatanghal sa harap ng ambivalent crowd. Isang patunay ng kanyang pagsisikap na makapasok sa industriya mula sa pinakamababang antas. Paghubog sa entablado at sa akademya. Nang pumasok si Celeste sa kolehiyo, pinili niya ang kursong Communication Arts sa nooy Maryknoll College. Ngayon ay Miriam College. Ang panahong ito ay naging kritikal sa kanyang formal na pagkahubog bilang isang artista. Sa entablado ng kolehiyo, unang sumabak si Celeste sa mundo ng musical theater. Ginampanan niya ang papel ni Magnolia sa produksyon ng Showboat, isang karanasan na nagbukas ng pinto para sa kanya sa mas malalaking oportunidad. Ito ay nasundan ng kanyang paglabas sa Philippine presentation ng klasikong musical na Oliver. Sa kanyang mga unang pagtatanghal, inamin niyang dumanas siya ng matinding kaba. Ang pagharap sa maraming manunood ay isang malaking hamon para sa isang baguhang mga awit. Subalit, ang walang sawang suporta ng kanyang pamilya ang nagsilbing kanyang sandigan. Ang kanilang pagtitiwala sa kanyang kakayahan ay unti-unting pumawi sa kanyang mga alinlangan at pinalitan ito ng kumpiyansa na naging pundasyon ng kanyang mga naging matagumpay na pagtatanghal sa hinaharap. Sa kolehiyo rin siya formal na naging bahagi ng grupong Ambivalent Crowd, kung saan lalo pang nahasa ang kanyang husay sa pagkanta.
Matapos niyang makapagtapos noong 1971, ang kanyang landas sa musika ay nagpatuloy sa mas propesyonal na antas. Noong 1972, 1 taon matapos ang kanyang pagtatapos, ipinag-isang dibdib ni Celeste ang kanyang kasintahan na si Dominador Nonoy Inigo Yuzon na nooy nagtatrabaho sa industriya ng advertising. Ang kanilang pagsasama ay naging isang matatag na pundasyon sa kanyang personal na buhay habang tinatahak niya ang mga hamon ng kanyang umuusbong na karera. Paglisan sa ambivalent crowd, panandalian siyang naging soloista ng bandang Up From Down Under sa loob ng 3 buwan sa Wells Fargo. Hindi nagtagal, siya ay naging bahagi ng The Time Machine, isang tanyag na banda noong panahong iyon. Dito, nakasama niya ang iba pang mga kinikilalang mga awit tulad nina Didith Reyes at Anthony Castello na nagpatibay pa sa kanyang karanasan bilang isang live performer. Pagsikat at pag-ukit ng pangalan sa industriya, ang taong 1975 ang maituturing na panahong ganap na sumilay ang bituin ni Celeste Legaspi. Ang kanyang pagsali sa isang malawakang Asian tour ay nagbigay daan sa kanyang kauna-unahang solo concert sa Cultural Center of the Philippines, CCP, ang pinakatanyag na tanghalan sa bansa. Ang konsyertong ito ay isang mahalagang kolaborasyon nila ng pambansang alagad ng sining para sa teatro at panitikan, si Rolando Tinio. Sa ilalim ng direksyon ni Tinio, itinampok sa konsyerto ang mga salin sa Filipino ng mga sikat na awiting banyaga. Ang proyektong ito ay hindi lamang isang simpleng pagsasalin. Ito ay isang artistikong pagtatangka na angkinin ang mga pandaigdigang himig at bigyan ito ng pusong Pilipino. Karamihan sa mga awiting kanyang inawit sa gabing iyon ay napasama sa kanyang debut compilation album, ang Celeste Volume 1. Kabilang dito ang kanyang bersyon ng Love and You ni Minnie Riperton, Theme from Mahogany ni Diana Ross, at ang klasikong The Lady is a Tramp. Ang kanyang sumunod na album, Ang Ako si Celeste, sa ilalim ng Black Gold Records, ang tuluyang nagluklok sa kanya sa tugatog ng katanyagan. Nakamit ng album ang gold status, isang pambihirang tagumpay noong panahong iyon. Mula sa album na ito, isinilang ang ilan sa mga pinaka-memorable na awitin sa kasaysayan ng OPM. Ang mga single na Saranggola ni Pepe, Tuliro, at ang walang kamatayang Gaano Ko Ikaw Kamahal ay naging bukambibig at paborito sa mga himpilan ng radyo. Ang mga awiting ito ay nagpakita ng kanyang husay sa pagbibigay buhay sa mga komposisyon ng mga batigang Pilipinong manunulat ng awit. Ang kanyang tagumpay ay hindi natapos doon. Sunod-sunod ang kanyang mga naging hit na umabot sa platinum status, isang testamento sa kanyang malawak na apela sa masa at sa kanyang hindi matatawarang talento. Kabilang sa iba pa niyang pinasikat na kanta ang Mamang Sorbetero, isang mapaglarong awitin na minahal ng mga bata at matatanda. Larawan ng buhay, isang madamdaming salaysay, at ang theatrical na Minsan ang Minahal ay Ako. Sa lahat ng kanyang mga awitin, ang Tuliro, ang itinuturing na kanyang signature song, isang awit na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa vocal control at emosyonal na interpretasyon. Paghahari sa teatro at pagkilala, bukod sa pagiging isang recording artist, si Celeste Legaspi ay kinilala rin bilang isang reyna ng entablado. Ang kanyang husay sa pag-awit ay may kaakibat na galing sa pag-arte, na ginawa siyang isang perpektong bida para sa musical theater. Noong 1977, pinangunahan niya ang isang dinner theater presentation sa Maynila, isang format na naging popular noong dekada 70. Ang kanyang pagganap dito ay nagbigay sa kanya ng parangal bilang Best Dinner Theater Performance of the Year mula sa prestihiyosong Aliw Awards. Ang kanyang tagumpay sa teatro ay nagpatuloy. Noong 1978, bumida siya sa mga produksyong Doon Po sa Amin
at sa rock opera na Jesus Christ Superstar. Ang dalawang pagtatanghal na ito ay muling nagpanalo sa kanya ng karagdagang parangal mula sa Aliw Awards na nagpatibay sa kanyang estado bilang isa sa mga pinakamahuhusay na artista sa entablado ng kanyang henerasyon. Bilang pagkilala sa kanyang panghabang buhay na kontribusyon sa sining ng pagtatanghal, ginawaran siya ng Philippine Legitimate Stage Artists Group, PhilStage, ng pinakamataas na parangal nito, ang natatanging Gawad Buhay Award. Ito ay isang pagpupugay sa kanyang mga dekada ng dedikasyon sa pagpapayabong ng teatro at musikang Pilipino. Isang haligi at tagapagtanggol ng OPM. Higit pa sa pagiging isang tanyag na artista, ginamit ni Celeste Legaspi ang kanyang impluensya upang itaguyod ang kapakanan ng kanyang mga kapwa musikero at artista. Siya ang naging founding president ng Organisasyon ng Pilipinong Mga Awit, OPM, isang samahan na itinatag upang isulong, protektahan, at palaganapin ang original Filipino music. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging boses ang OPM para sa mga lokal na talento sa gitna ng pamamayagpag ng mga banyagang musika. Naging susi rin siya sa pagbuo ng PhilStage at sa pagtatatag ng isang alyansa ng mga profesional na kumpanya at organisasyon sa sining ng pagtatanghal. Ang kanyang mga inisyatiba ay naglalayong lumikha ng isang mas matatag at suportadong industriya para sa mga Pilipinong alagad ng sining. Ang kanyang inspirasyon sa pagiging isang world-class performer ay nagmula sa mga pandaigdigang icon na kanyang iniidolo tulad ni na Barbra Streisand, Liza Minnelli, Lena Horne, at Ella Fitzgerald. Mula sa kanila, natutunan niya ang kahalagahan ng teknikal na kahusayan, masining na interpretasyon, at ang kakayahang kumonekta sa manonood sa isang malalim na antas. Mga katangiang isinabuhay niya sa bawat isa sa kanyang mga pagtatanghal, paglalakbay sa pelikula at telebisyon tulad ng maraming matagumpay na mga aawit. Binuksan din ni Celeste ang pinto sa mundo ng pag-arte sa pelikula at telebisyon. Ang kanyang karera sa pelikula ay nagsimula noong 1970 sa pelikulang Santiago, na sinundan ng Stardom 1971. Noong 1979, ang kanyang sikat na awitin ay isinapelikula sa Mamang Sorbetero. Lumabas din siya sa mga pelikulang Tatlong Ina, Isang Anak, 1987, Anak ng Pasig, 1973, at sa obra ni Ishmael Bernal na Wating, 1974. Isang mahalagang ambag niya sa pelikula ay ang pag-awit ng theme song para sa pelikula ni Manuel Faik Cinco na Kahit ang Mundo'y Magunaw, 1975, na pinagbidahan ni na Pilar Pilapil at Christopher De Leon. Ang kanyang pinakahuling pagganap sa pelikula ay sa critically acclaimed musical film na Ang Larawan, 2017, kung saan gumanap siya bilang isa sa mga matatandang dalaga, isang papel na nagpakita ng kanyang patuloy na husay sa pag-arte. Sa telebisyon, ang kanyang unang paglabas ay sa isang TV commercial para sa VIX noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Nagkaroon din siya ng sariling TV special na pinamagatang At Long Last, Celeste, at isang lingguhang musical show na Iba't Ibang Celeste mula 1975 hanggang 1976. Ang kanyang pinakahuling pagganap sa telebisyon ay noong 2014, kung saan gumanap siya bilang ina ng karakter ni Maricel Soriano sa teleseryeng Ang Dalawang Misis Real ng GMA Network na muling ipinalabas noong 2021. Pamana at kasalukuyan, bilang pagkilala sa kanyang maningning na karera, ginawaran si Celeste Legaspi ng sarili niyang bituin sa Eastwood City Walk of Fame noong 2011, isang permanenteng simbolo ng kanyang lugar sa industriya ng aliwan sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, sa edad na mahigit 70 taon, nananatili siyang aktibo at malusog.
Masaya niyang ginugunita ang kanyang mga nakamit na tagumpay habang namumuhay ng payapa kasama ang kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang pagmamahal sa musika ay hindi pa rin kumukupas. Patuloy pa rin siyang umaawit at nagre-record ng mga bagong kanta na may planong ilabas sa mga darating na panahon. Ang buhay ni Celeste Legaspi ay isang testamento sa kapangyarihan ng sining na humubog ng isang individual at isang buong industriya. Mula sa pagiging batang katulong ng kanyang amang pintor hanggang sa pagiging isang reyna ng entablado at musika at tagapagtatag ng mga institusyong nagpoprotekta sa sining, ang kanyang pamana ay mananatiling nakaukit sa puso ng bawat Pilipinong umibig sa kanyang musika at humanga sa kanyang walang katumbas na dedikasyon sa kulturang Pilipino.